Magandang araw ho sa inyong lahat uli, mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon itong, freeze account po ni Pacquiao, ni Kibuloy, Pastor Apollo C. Kibuloy, o Marion Kibuloy, okey? Ay, sorry naman. Sorry naman din. Okey, so kahapon, naglabas ho ng desisyon, ng extension ang Court of Appeals. 'Di ba dun ho sa nauna na grinant nila na request ng AMLAC na i-freeze ang mga assets ni Apollo Kibuloy. Now, yun nga sabi ko, bakit naman gano'n? Bakit naman kako, 20 days lamang? Pupuwede namang, 30 days o isang taon, pero ngayon ho, na nangyari sabi naman nila, puwedeng i-extend ito. So, extension po nito, kung di nagkakamali, 6 na buwan hanggang February. February 2025 po ang extension. Now, ang tanong, ha, eto bang mga tao na naglulungga dito, hindi ba ito puwedeng palayasin ng ating gobyerno? Puwedeng-puwede na ho silang palayasin ng gobyerno diyan. Oh, ano na 'yan, hawak na ng gobyerno ito. So, hindi na sila puwedeng gumalaw rito ng kahit na anong bahagi, okey? Ang problema ngayon, papaano yung budget para sa Hong Kong, papaano yung budget ng mga maisog rallies, 'di ba? Oh, papaano yung budget yung mga tao nila diyan sa ibaba? Ang tanong, tatagal ba sila diyaan? Yung, tawag dito, yung, SMNI, kabilang rin po yun, pati mga sasakyan nila. So, dapat ho ngayong araw na 'to, wala na hong gumaganang mga sasakyan nila. Wala ng ano diyan at saka sila dapat po i-padlock na ng gobyerno natin 'yan at paalisin na sila. Kasalanan nila 'to, masyado nilang pinalaki. Ang problema na simple lang sana dumalo si Kibuloy nung hearing, 'di ba? Tapos, sinagot niya yung mga katanungan doon ng maayos, hindi yung nagmamalaki masyado. Oh, pagmamalaki pa niya na gusto niyang panindigan na siya po ang owner of the world, na yung, meron nga akong isang, napanood na anak ng baka, ultimo yung mga ginto-ginto ng, buong mundo, kanya daw. Um, Eto yata yun, Pondong Bulawan in the ayan, backup selling economy. Ang hmm, pinakadaghang Bulawan sa kalibutan ng mahina lang, United States, 8,000 metric tons of gold ang nasa Sa ilalim. Amerika is, 8,000 metric tons of gold ang, sa Amerika daw. Second is Sumunod, Germany pangalawa, with more Germany, than 5,000 5,000 metric metric tons of tons of gold. gold. Ako na tanan. Oh, akin lahat 'yan. Tapos 'tong mga utu-utong miyembro naman, 'di ba, paniwala naman sila talaga doon sa sinabi ni Kibuloy na kanya lahat 'yan. Ang tanong, yun bang mga yun, Kibuloy, puwede bang i-freeze din ng gobyerno yun? 'Di ba, isipin yung mga kalokohan nito, pinagsasabi sa mga tao. Hmm, Yun na nga, puro kathang-isip lang nga niya, 'di ba? Eto pa, ha, eto pa, i-chika ko na sa inyo. Ah, Ayon ho sa aking bubwit, eto, ha, yung mga rallies nila, yung mga mausog, mautog rallies nila, baka meron ditong mga member ng mga groups ng mga Marcos loyalist. Okay, again, Marcos loyalist groups. Hindi po ba may lumalapit sa mga grupo na taga KOJC at nag-o-offer ng bayad? Alam niyo kung magkano? Sinong nakakaalam? I-type niyo yung presyo. Pero alam niyo ho kung magkano ang ino-offer? ₱3,000 per head para dumalo ka ng rally. O naman, 5 ganyan, up to ₱3,000. Meron din palang lumapit daw sa mga bara-barangay, na mga taga-ano, KOJ, taga-Maisog, na humihingi rin po, pinadaan daw sa mga kagawad para maghakot ng mga supporters at dadalo diyan. Sabi ni Alin Parduccio, 2K, grabe, 'di ba?
No, yung nakarating nga sa'kin is 1.5 up to 3K. Oh, grabe ang yaman. Eh, ngayon patay kayo ngayon, wala na kayong pambayad. Tapos yung nakaraan pa, hindi ba't nag-offer ang, gobyerno ng 10 million pesos para sa pagkakahuli ni Kibuloy. Ang ginawa ngayon ang ginawa ngayon, tinapatan nila ng 20 million. O paano ngayon 'yan? Para malaman lang, sabihin sa kanila, sino-sino yung mga tao, yung private individuals na nagbigay ng, nag-donate ng 10 million. O patay kayo ngayon 'pag may pumunta diyan. Tapos, wala na kayong ibabayad, saan kayo kukuha, 'di ba? Hmm. Mali ba yung freeze? Okey, tama po natin 'yan, frozen account. Okey. Okey, I stand corrected. Ayan si ano, Chika Bell, 'di ba? Ano yun, oo nga po, hindi kinagat yung, offer. Walang mga pumatol, 'di ba? So, kaya po pansinin niyo yung mga nandun sa rally nila, parang mga ano, parang mga wala lang, hindi alam kung ano yung ginagawa nila doon, 'di ba? Tapos nagtataka sila, yun lang nga nung isang araw na rally-rally rin nila sa Liwasang Bonifacio. Langya, walang katao-tao, upuan ng marami. Yung maraming, kinukunan ng video, puro ho mga vloggers yun, mga Manila Bay vloggers, yung mga nandoon. Ay naku. Tapos ngayon, lulusubin pa raw po nila ang ating gobyerno. Ibang klase rin talaga 'to. I mean, lulusubin nila si PBBM. Then, sige, go ahead na magkaalaman, ika nga, 'di ba? Mga ano talaga, mga tawag dito, mga sutil talaga yung mga pag-uugali, eh. Okey, pag-usapan naman natin ngayon ito.